Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwang ka. Windang. Windang. Magandang araw. Welcome sa aking channel at sa episode 7 ng Kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa isang misteryosong libro na binansagang The Devil's Bible. Ano ang dahilan kung bakit ito ang naging bansag dito? May mga lihim na karunungan ba na napapaloob dito? Sino ang gumawa nito? Totoo bang may kinalaman ang demonyo sa pagsulat nito? May sumpa bang dala ang librong ito? Ihanda ang sarili para buklatin ang tinaguriang pinakamalaking medieval manuscript na binansagang The Devil's Bible. Magdasal ka na! Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ang alamat. Noong 13th century, sa isang monasteryo sa Bohemia, may isang mongheng nagngangalang Herman de Reclus ang nakagawa ng isang matinding pagkakasala, dahilan upang siya ay hindi lang itiwalag sa monasteryo, pagkos hatulan ng sinaunang parusa sa pamamagitan ng walling. Hindi ganyang klaseng walling. Ibig sabihin ng walling ay ikukulong ka sa pader hanggang ikaw ay mamatay sa gutom. Dahil wala naman sigurong tao ang gustong makaranas nito, nagmakaawa ang monghe na pakawalan siya. Pinagkatuwaan siya ng abot ang puno ng mga monghe. Nahaharap ngayon siya sa isang imposibleng kasunduan. Kailangan niyang isulat ng isang gabi ang lahat ng pinagsama-samang kaalaman sa mundo sa iisang libro, at yun ang magsisilbing susi ng kanyang kalayaan. Sinuot ang mga materyales sa maliit na siwang sa pader. Hindi nagsayang ng oras si Herman. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Herman na ang gawaing itinakda ay sadyang imposible. Naubos na ang oras at tumungtong na ang 12:00 ng gabi. Naisip niyang humingi ng tulong, hindi sa Panginoon niya, kundi sa demonyo. Binenta niya ang kanyang kaluluwa kapalit ng kumpletong libro. Ang libro ay nakumpleto at bilang pagpugay sa demonyo, iginuhit niya ang larawan nito sa loob ng libro. Kinaumagahan, inihatid niya ang libro sa abot at siya ay nakaligtas sa kamatayan. Masasabing mataas ang integridad ng alamat na ito dahil kahit sa makabagong panahon, nagtataka pa rin ang mga eksperto kung paano nagawa ang librong tinatawag na Codex Gigas na binansagang Devil's Bible. Bukod pa roon, may mga sumpang sumusunod sa mga nagmamay-ari ng librong ito at sa mga nakakita ng imahe na nasa loob nito. Naku, pasensya na mga kawindang. Mukhang nakita nyo na. Samahan nyo pa ako at alamin natin kung paano kontrahin ang sumpa. Uy, seryoso. Sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. Sino ba ang kaaway nating mga Kristiyano? Diba? Ang demonyo? So, stick around. Windang!
Ang Codex Gigas. Ang salitang Codex Gigas ay nagmula sa salitang Latin na codex, ibig sabihin ay libro, at gigas, ibig sabihin ay higante. Literal na ito ay isang higanting libro na may taas na 36 inches, lapad na 20 inches, kapal na 8.7 inches, at tumitimbang ng 165 pounds. Halos kasing bigat ng isang tao. Katunayan, kinakailangan ng 2 librarian upang mabuhat ito. Ang pabalat ng libro ay gawa sa kahoy na nababalot ng leather na may mga metal na ornamentong makikita mo sa mga sinaunang kalasag. Ito ay may 320 pages na gawa sa vellum na mula sa balat ng hayop. 160 na donkeys ang kailangan upang mabuo ang pahina nito. 4 na klaseng salita ang makikita mo rito: Hebrew, Greek, Latin, at Slavic. Tulad nga ng alamat, ang pinagsama-samang kaalaman sa mundo ang nilalaman ng librong ito. Laman nito ang buong Latin Bible, mga kasaysayan, mga sikat na literatura, kaalaman sa medisina, paano magsisi sa kasalanan, mga simbolo ng mahika at eksorsismo. 10 pahina ang misteryosong nawawala na pinaghihinalaan may sikretong karunungan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito natatagpuan. Bukod sa ito ay napakalaki. Kontrobersyal din ang buong pahinang ilustrasyon ng demonyo sa page 290. Ang malahalimaw na larawan nito ay makulay at may mga kakaibang detalye. Nakakatakot na tingin, matulis at kurbadang kuko, 2 sungay, berdeng mukha, 2 dila. Nakabahag din siya ng isang telang tinatawag na ermine. Noong unang panahon, tanging mga dugong bughaw lamang ang nakakapagsuot nito. Itong pahinang ito ba ay nagsisilbing pagpupugay sa nilalang na tumulong sa pagbuo ng libro? Wendang! Sa loob ng libro ay makikitang ang bawat letra ay malinaw. Makikita mo na mitikuloso ang pagkakasulat at ang pagguhit sa mga larawan, borders, mga letra at mga disenyo at iba pang detalye mula sa umpisa hanggang sa huling pahina. Sabi ng mga eksperto, isang kaimposiblihan sa ganitong kahabang libro ang uniformity at consistency ng pagsulat. Walang pagbabago sa kalidad sa bawat pahina. 2 konklusyon ang pwede nating mabuo dahil dito. Una, ang Codex Gigas ay sinulat lang ng isang tao. Pangalawa, dahil sa walang makitang pagbagsak ng kalidad, sinasabing ito ay isinulat lang sa maikling panahon. Sabi ng mga eksperto sa manuscripts, ito ay imposible. Sa dami ng text at mga larawan ay aabutin ito ng 5 taon na tuloy-tuloy na walang tulog, walang pahinga para malimbag at mabuo ang higanting librong ito. Sabi ng mga eksperto, malapit sa realidad na maisulat ito ng 25 hanggang 30 years. Halimbawang hindi tayo naniniwala sa alamat na ang librong ito ay sinulat lamang ng isang gabi. Pagpalagay natin na ang Codex Gigas ay matagal nang isinulat ni Herman na inabot ng 30 years. Bakit walang makikitang bakas ng pagkaluma sa mga naunang pahina nito? Tila lahat ng pahina nito ay magkakasing tanda. Parang
pagprint mo ng mahabang thesis. Wala ring makikitang paglabo ng sulat, pagbabago sa skills ng paglimbag, at sabi ng mga eksperto, walang typographical error ang librong ito. Grabe no? Sana all perfect. Unless yung mga eksperto ang nagkamali. Ito ang pinakamalaking misteryo ng librong ito. Paano ang isang tao, kahit na may matinding dedikasyon, ang makakagawa ng ganitong metikulosong obra? Tao lamang tayo. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng physical and mental limitations, tulad na lamang ng paglabo ng mata at arthritis. Sa kabilang banda, pagtuunan natin ng pansin ang larawan ng demonyo. Sa buong kasaysayan, tuwing pinapakita ang librong ito, ang pahinang ito ang laging nakalabas. Pero marami ang nagwawalang bahala sa katabing pahina nito. Ang buong pahinang ito ay may ilustrasyon ng isang lugar na hindi mo kaagad mawawari kung ano. Sabi ng mga eksperto, mukhang ang kaharian ng Diyos o ang langit ang inilalarawan nito. Sa makatuwid, kung nakabukas ang libro sa mga pahinang ito, ipinapakita nito ang konsepto ng kabutihan at kasamaan. Kung ganun nga, imbis na isiping ang larawang ito ay ginawa upang ipagpugay ang demonyo, parang ipinapakita nito na kapag bad ka, kukunin ka nito at dito ka mapupunta. Makikita pa sa libro ang pirma ng may akda. Nakalagay dito ang katagang Hermanus Inclusus. Ang katagang ito ay maaaring makapagtotoo sa alamat o mapabulaanan ito. Hermanus ang pangalan ng monghe o Herman. Inclusus ay pwedeng mainterpreta sa Latin sa dalawa. Una, ang salitang ito ay pwedeng maihambing sa nakagigimbal na parusang nabanggit sa alamat. O pangalawa, pwede ring itong mainterpreta bilang voluntary isolation, similar sa English word na recluse. Sa anggulong ito, ang may akda ay pinaniniwalaang hiniwalay niya ang kanyang sarili sa komunidad at naglaan ng dedikasyon sa obra na pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ngayon, mapunta naman tayo sa sinasabing sumpa ng librong ito. Malaimpyerno ang pinagdaanan ng librong ito sa kasaysayan. Noong 1477, ang Benedictine Monastery sa Bohemia ay nakaranas ng kahirapan. Isa lang ang iniisip nilang solusyon sa kanilang problema: ibenta ang kanilang pinakamahalaga at pinakatago-tagong pag-aari, ang Codex Gigas. Binenta ito sa isa pang Benedictine Monastery sa Brevnov. Hindi katagalan nang nakuha nila ang libro, ang monastery ay nasunog dahil sa isang revolusyon. Naisalba ang libro, ngunit minabuti nila itong iparenta sa Roman Emperor na si Rudolph II sa Prague. Malas nila at tuso ang emperor at hindi na binalik ang nirentahang libro. Bakit? Sinabi ng mga historian na sobrang naubos ang oras ng emperor sa kababasa ng libro. Marahil dahil siya rin ay interesado sa mga bagay na occult. Lumipas ang panahon, ang emperor ay naging praning at padalos-dalos ng mga desisyon. Napansin ng kanyang pamilya ang kanyang obsessive behavior, dahilan upang siya ay mapatalsik sa trono. Namatay si Rudolph II noong 1612, ngunit ang Codex Gigas ay nanatili. 6 na taon ang lumipas
at nagsimula ang 30 years na gera. At nakuha ng Swedish Army ang mga koleksyon at ari-arian ni Rudolf, kasama ang Codex Gigas bilang war trophy. Nailagak ngayon ang Codex Gigas sa kanyang huling tahanan, ang Royal Library sa Stockholm. Ngunit ang sumpa ay hindi pa doon natatapos. Noong 1697, isang malaimpyernong apoy ang lumamon sa kastilyo, kasama ang library na iyon. Upang maisalba ang libro, ito ay tinapon sa labas mula sa bintana at ito ay bumagsak sa isang walang kamalay-malay na tao sa labas. Ang kaawa-awang taong yon ay lubhang nasaktan. Maaring ang mga sumpang ito ay nagkataon lamang. Magulo ang panahon na yun eh. Kung ang librong ito ay sinumpa, kahanga-hanga na nalagpasan nito ang itinatawag na Inquisition. Noong Inquisition, ang simbahang Katolika ay ang merong matinding kapangyarihan sa buong Europa. Lahat ng satanic o anumang labag sa interes na simbahan ay ipinapahanap at winawasak, mapabagay o tao. Noong panahong ito, maraming mga kasulatan sa kasaysayan ang nawala, pero hindi ang Codex Gigas. Isa ito sa mga kasulatan na maayos at nakapreserba. Ngunit hindi pa rin nawawala ang haka-haka tungkol sa mahiwagang paglimbag ng may akda at sa nawawalang 10 pahina. Ngayon, ang Codex Gigas ay nakadisplay for public viewing sa National Library sa Stockholm. So guys, ibig sabihin, hindi totoo ang sumpa. Sa dami ng laman ng librong ito, wala kang makikitang tungkol sa pagsamba o anumang kasulatan na papabor sa demonyo. Naging kampante ka ba? O nadismaya? Salamat sa pakikinig mga kawindang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating episode. Paulit-ulit na naman, pero sana mag-like, comment, and subscribe kayo. Malaking tulong po ito upang ma-recommend ni YouTube yung ating mga videos for our channel growth. So ito, freestyle na naman tayo. May theory ako na naisip mga kawindang. Wow, conspiracy theories. Okay, kwento ko lang yung palagay ko. Naisip ko, mga kawindang, baka talagang matagal nang ginawa ni Herman itong Codex Gigas. At isa siya sa mga taong may special talent. Kaya walang pagbabago sa kanyang pagsulat o paglimbag. May special din siguro siyang ginagawa upang ma-preserve yung mga pahina. Hindi natin alam, baka mga ancient secrets, ganun. Tapos, nakita ito ng abot. Di ba sabi nga naghihirap yung monastery? Siguro sabi niya, Herman, maganda yung pagkakalimbag mo sa libro. Tara na't ibenta na natin yan para magkapera tayo. Sabi niya naman sa abot, nek-nek mo, buong buhay kong ginawa to tapos kukunin nyo lang over my dead body. So sabi niya ng abot, ganun magwalling ka ngayon, ikukulong ka sa pader. Tas naisip ni Herman, demonyo tong abot na to papatayin talaga ako. Isuko ko na kaya yung libro sa kinaumagahan. At yun, sinuko niya nga at lumaya si Herman. Tapos ginawa nila ng storya na naging alamat ng libro. So tumaas ang value tapos benta. Tapos tinawag lang nila na Devil's Bible kasi kada pinapakita yung libro, laging yung demonyo yung laging nakalabas. Pag may mga public viewing, mga ganon. Kahit puro kabutihan naman ang laman ng librong ito. Tapos syempre, ihagis mo ba naman yung malaking libro? Di may mga mapipilas talagang pahina. Tapos nasunog na yung mga pahinang yun. O kaya may nagtago as souvenir. So yun lang naman yung naisip ko. Hindi naman ako eksperto. Kayo mga kawindang, anong palagay nyo? Type nyo lang sa comment section. Baka may sarili kayong versions. May mga story request kayo. Comment lang din kayo sa ating video. Salamat uli sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Kwentong Windang.